Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Dahil po sa pangunguna ng ating mahal na Gobernador Ed Gadiano, sa lahat po ng suporta sa atin dito sa Barangay Lagnas, lahat ng mga pinagawa dito ni Gob, mga completing, lahat po ito hanggang Victoria, siya po yung nakasuporta, siya lahat ng nagpagawa. Lahat po, pati doon, lahat ng putol-putol po sa ngayon, tapos na po, putol-putol nating mga kalsada. Lahat po na naiwan na putol-putol, dugtong-dugtong na po ngayon. Kaya kami nagpapasalamat sa ating mahal na Gobernador Ed Gadiano. Lalo na yung ating napiktuhan ng Tisoy, yung nagiba nating covered court po, yan nagiba po. Siya pa rin po ang sumuporta na para naipaayos. Ngayon po ay maganda na. Kaya sa ating gobernador, lahat ng mga project namin dito ay talagang tapos na po. Hinihiling po namin na lahat ng resurvey natin after 2027 ay tuloy po na may pagawa natin sa ating mahal na gobernador at kami po ay nagpapasalamat sa kanyang suporta dito sa Barangay Lagnas. Laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano. La 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 la. Damdam Lotto. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang School Principal 1 ng Paitan Elementary School, Ma'am Marilyn Amores Baroga. So, ang Paitan Elementary School po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Governor Eduardo B. Gadiano sa kanyang ipinagkaloob po na covered court with stay. Sa tagal-tagal pong panahon na ito ay pinangarap ng mga mag-aaral, mga magulang, mga kaguruan, ay ano po na ito ay natupad na po ang pangarap ng Paitan Elementary School. Kaya labis po kaming nagpapasalamat ang pamunuan ng Paitan Elementary School, barangay official, sa aming mga PTA officer at ang buong mag-aaral ng Paitan Elementary School ay labis pong nagpapasalamat sa ipinagkaloob na covered court ng ating mahal na Gobernador Eduardo B. Gadiano. Maraming salamat po. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Serbisyo na nagbibigay ng pag-asa, pagtulong na walang hinihinging kapalit. Sa paglalap ay tayo na't sama-sama, tsinelas ni Gob at pag-asa ang hatid. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gob. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado, nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Gob. Tsinelas ni Gob, bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Serbisyong ganado, kaganahan pa. Dahil sa inyong tiwala na
pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadjan. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Tayo na't magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Lunes, ika-13 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Mula sa pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasan yung kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita. Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita. Patuloy na pinalalakas ng San Jose District Hospital ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga outpatient. Ito'y sa pamamagitan ng iba't ibang programang tumutulong sa pagpapababa ng gastusin ng mga pasyente. Ayon kay Ms. Fabian Peralta, Social Worker Officer 1 ng SJDH, sumasailalim muna sa konsultasyon ang mga pasyente sa outpatient department. Ito'y kung saan maaaring mabigyan ng reseta, laboratory request, CT scan, ultrasound o X-ray request. Ipinaliwanag din niya na maaaring sagutin ng programang yakap ng PhilHealth ang ilang mga laboratory examinations kung nakarehistro ang pasyente. Kung hindi naman ito saklaw dahil hindi pa nakapagpaparehistro, maaari silang lumapit sa medical social worker para may proseso ang kanilang kahilingan sa ilalim ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Ayon pa rin kay Ms. Peralta, kinakailangan lamang magsumite ng request at valid ID para maisagawa ang kaukulang proseso at mabawasan ang gastusin ng pasyente. Dagdag pa niya, tumutulong din ang AKAP Hub sa mga pasyenteng nangangailangan ng gamot na hindi available sa pharmacy ng ospital. Sa pamamagitan niya ng mga partner pharmacy ng mga programang ito, mas nagiging madali ang pagkuha ng kinakailangang gamot ng mga pasyente. At kaugnay ng balitang ito, narito po ang tinig ni Ms. Fabian Peralta. Ngayon po, kung hindi naman po ito masasagot ng yakap dahil hindi nga po siya nakaregister, ay doon po pumapasok ang medical social worker, kung saan po pupunta ang pasyente or yung kanyang relative para ilapit po yung mga request na nasabi ko po kanina. Samantala sa kaugnay pa rin balita, patuloy na nagbibigay ng komprehensibong tulong ang San Jose District Hospital sa mga pasyenteng dumaraan sa emergency room kabilang ang medical assistance, PhilHealth enrollment at paglilipat sa ibang pagamutan kung ito'y kinakailangan. Ay pa rin kay Ms. Fabian Peralta, Social Worker 1 ng San Jose District Hospital,
May 2 uri ng kaso sa emergency room. Ang mga pasyenteng hindi ina-admit at mga kinakailangang ma-confine. Para sa mga hindi ina-admit, ang ER social worker ay nagsagawa ng assessment. Kung mapatunayang indigent ang pasyente, sinasagot ng ospital ang mga kaukulang gastusin sa emergency treatment, kaya wala silang kinakailangang bayaran. Samantala, ang mga ina-admit na walang PhilHealth ay maaaring ma-enroll sa Point of Service Program matapos ang assessment ng social worker upang makuha ang benepisyo ng PhilHealth bago sila makalabas ng ospital. Para naman sa mga pasyenteng pipili ng pribadong kwarto, tumutulong pa rin ang AKAP Hub sa pagproseso ng kinakailangang dokumento para sa kanilang PhilHealth benefits. Ipinaliwanag din ni Peralta ng mga pasyente kinakailangang ilipat sa ibang ospital. Batay sa rekomendasyon ng doktor ay dumaraan sa admitting section at ER social worker. Kapag may available ambulansya ang San Jose District Hospital, libre ang transportasyon, kabilang fuel at serbisyo ng nurse. Samantala kung walang available na ambulansya, naipag-ugnayan ng ospital sa PDRRMO, MDRRMO at ibang ahensya upang matiyak ang kaagaran paglilipat ng pasyente. Sa mga kasong ito, nasagot pa rin ng San Jose District Hospital ang fuel at iba pang gastusin sa paglilipat. Para naman sa mga transfer na kahilingan mismo ng pasyente o ng kanilang pamilya o tinatawag na patient's request, maaaring magpahiram ng ambulansya ang ospital kung ito available at walang kasalukuyang emergency. Gayunman, iba pang kaukulang gastusin ay karaniwang sagot ng pamilya batay na rin sa isnagawang assessment ng social worker. Ang doctor's request po na ito-transfer po ay dumadaan Sa po pagpapatuloy ng admitting ating section mga balita, sa ER social worker po. Kung saan, kung halimbawa po, may ambulance naman po ang district hospital, talagang itinatransfer na po yan na sagot po namin ang fuel, sagot po namin ang nurse, na wala pong ginagastos po ang mga pasyente po. Na pag patient request po, pinapahiram pa din po ng district hospital ang ambulance kung available po. At wala naman pong itatransfer na emergency. Pero kapag ganyan po talaga, humihiram po ang social worker po sa PDR or MDR. Kaya lang po yung kaukulan po na mga gastos po ay sagot po talaga ng relative. Pero ina-assess pa din po yan. Depende po sa kalagayan ng pasyente. Lalawigang balita. sa iba pa nating mga balita, para naman sa mas pinalakas at iba yung pagbibigay ng serbisyong ganado ng pamahalang panlalawigan sa panguna ni Governor Eduardo B. Gadiano para sa mga Mindoreño, isang pagpupulong ang kanyang dinaluhan kasama ang iba pang mga local chief executive sa Mimaropa Region. Ito mga kaibigan ay naganap sa pamunuan ng Philippine Ports Authority sa Kalakhang, Maynila kamakailan lamang. Personal na nakipagpulong kay PPA General Manager J. Daniel Santiago sina Governor Ed Gadiano kasamang iba pang mga gobernador para matalakay at mabigyan pansin ang mga kasalukuyang mga pinatutupad na sistema sa mga pantalan sa Mimaropa Region. At kasama rin dito ang mga maaaring hakbangin para mas mapaunlad pa ito. Bahagi din ng nasabing pagpupulong ang pinaplanong Diamond Route na mag-uugnay sa mga pantalan ng Marinduque, Romblon, Batangas, Lucena at Oriental Mindoro. Layo ng nasabing Diamond Route ang mas mapadali ang pagbiyahe ng mga pasahero at mga produkto sa mga nasabing probinsya na kung saan mas madali na ring maibibiyahe ang mga biyaheros o ng mga biyaheros at mga ngalakal mula sa Occidental Mindoro patungo at galing sa mga nabanggit na mga lalawigan. Patuloy ang pakikipagtulungan at ugnayan ni Governor Ed Gadiano sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabigyan ng patuloy na kaunlaran at kaginhawaan ang mga mamamayan ng Occidental Mindoro. Ganado, lalawigang balita. Samantala, patuloy naman ang ginagawang paghahanda ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Ito yung upang matiyak ang maagap na pagtugon sa mga pamilyang naapektuhan dulot po ng bagyong Inday at ng Habagat. Nagsasagawa po ng repacking of food packs sa mga kawani na Provincial Social Welfare and Development Office Magbay Sub-Office para po sa apektadong pamilya sa Samarica area. Sa direktiba na rin ng Governor Eduardo B. Gadiano,
PDRRMC Chairperson, agares nagawa ang repacking sa panguna ni PSWDO Head Ms. Rosalina Lamoca upang matiyak ang kinakailangang tulong ay may pagkakalob sa mga mamamayan ng Occidental Mindoro sa lalong madaling panahon. Ang gawain ito'y patuloy na pagkakaisa at kahandaan at malasakit ng pamalang panalawigan sa bawat Mindoreño, lalo na sa panahon ng kalamidad. Samantala, hinahangad ng bawat isa ang kaligtasan ng mga apektadong pamilya at ng gayon din mga frontliners na walang pagod na naglilingkod sa ating komunidad. Ganadong lalawigang balita. Sa patuloy namang paghahatid ng serbisyong ganado, matagumpay na natapos ang proyekto sa pamamagitan ng Provincial Government of Occidental Mindoro, katuwang ang Municipal and Barangay Affairs Section, ang road opening at regraveling project sa Sitio Budburan, Barangay Balansay sa bayan ng Mamburao. Sa halagang 150,000 pesos na isakatuparan ng proyektong ito para mapabuti ang kondisyon ng kalsada, mapadali ang paglalakbay ng mga residente at maging mas mapagaan ang transportasyon ng mga produktong pang-agrikultura at iba pang pangunahing pangangailangan ng komunidad. Ang matagumpay na pagkumpleto ng proyektong ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng pamahalang panlalawigan sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura na magdudulot o nagdudulot ng pangmatagalang benepisyo at mas maayos na kalidad ng buhay para sa mga taga-Occidental Mindoro. Ganadong lalawigang balita. Samantala sa ating pong panghuling balita, anumang panahon may bagyo man o wala, patuloy na pinatutupad ni Governor Eduardo Bigadiano ang kanyang open door policy bilang bahagi ng layunin ng pamahalang panlalawigan na maging bukas at madaling malapitan ng mga mamayan. Ngayong araw na ito ng Lunes, ika-13 sa buwan ng Hulyo, personal na hinarap at kinausap ng gobernador ang mga residente mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan na nagtungo sa kanyang tanggapan upang ihain ang kanilang mga kahilingan, suliranin at mungkahi, kabilang na mga proyekto nilalapit ng mga opisyal ng barangay para sa kanilang nasasakupan. Kabilang sa mga usaping agad na nabigyan ng kaukulang aksyon ang mga may kaugnayan sa edukasyon, trabaho, agrikultura at serbisyo medikal, ganoon din ang transportasyon at mga legal na usapin. Isa-isang pinakinggan ni Governor Ed Gadiano ang mga dumudulog sa kanyang tanggapan upang matiyak na maayos na patutugunan ang kanilang mga pangailangan sa abot ng kakayahan at ng pamahalaang panlalawigan. Patuloy na isinusulong ng open door policy ang isang pamahalaang bukas, may pananagutan at nakatuon sa pagbibigay ng maagap at makataong serbisyo sa bawat Mindoreño. Mga kaibigan, sa inyo po ang ating mga balita ngayong Lunes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdy Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Magbabalik po ang ating programang Ganadong Lalawigan. Ganadong lalawigan. Kasama ka, kasama si Go. Yeah! Sa kabundukan at kapatagan, boses ng mangyan ngayon'y pinapakinggan. Pag-asa't pangarap kay tagal hinintay, ngayon ay tiyak tagumpay ang gabay. Tayo'y isa, sabay lalakad sa bagong bukas, lahat ay kasama. Sama si Gov Ed ng katubong mangyan pangarap.
serbisyong handang ihandog sa bayan. Simple lang ang lakad pero todo ang gawa. Tsinelas ni Gob, simbolo ng tunay na pagsaserbisyo sa masa. Kaliwa, kanan, sabay-sabay tayo. Pag may leader na tapat, todo suporta ang tao. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Eduardo Gadiano, Tsinelas ni Gob, astig na liderato. Look, stop, step, 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 pagkata. Step, 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 palakpak, ikot-ikot muna. Talon sa saya, buong probinsya, sabay-sabay gumalaw na. Uy, 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 ganado, ganado. Sa bundok at dagat, tuloy ang saya. May proyekto, may tulong, may pag-asa sa bawat isa. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan. Balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Isang maganda at mapagpalang araw ng Lunes sa ating lahat, Helen. Maekong araw ng Lunes. Ano nangyari? Lunes ngayon. Ngayon ay July 13, 2026. Grabe, no? Yes, Monday the 13th. Monday the... Pauso. Monday the 13th. Pero napakaganda ng araw na ngayon. Ano? Hindi tulad nung nakaraang Friday, Saturday, Sunday. Naku, talaga namang yung ulan, parang extraordinary yung ibinuhos na lakas ng ulan dito sa ating lalawigan. Dulot yan, epekto ni bagyong Super Typhoon Inday. Ngayon si Inday nasaan na? At maliban dyan ay sinabayan pa ng habagat. Yung nangyayari sa atin, Helen, sa lalawigan, Hindi naman dito sa atin hindi naman. Mabuti ng kamo at hindi naglandfall alinman sa bahagi ng Pilipinas, malayo. And yet, apektado tayo. Paano, Ang lakas ang buhos, paano kung halimbawa ito yung naglandfall at medyo malapit sa atin, anong mangyayari sa atin? Grabe, ano? Oo, syempre epekto diyan sa ating mga taniman, lalo na sa mga taga-Occidental Mindoro. Syempre, epekto din sa mga mag-aaral. Lalo ni mga flood control ng mga nawasak, Helen. Lalong ano na. Ang dami no, may mga gano'n na naman. Alam mo, nung Friday night, ay sana ako'y bibiyahe. Nagbiyahe naman ng Montenegro, kaya lang hindi ako sumakay dahil from San Jose to Abra, talagang napakalakas ang ulan. Kaya noong Sabado ng madaling araw, doon ako lumakad, doon kami lumakad. Ano, Mas safe doon. Talagang, pero hindi rin, talagang zero visibility. At ang nakakatakot, Helen, ito siguro magandang gawin ng, hindi ko alam kung anong ahensya ang dapat gumawa nito, DPWH o ano pa man, ano, na yung mga malaking puno na nasa gilid ng kalsada, na yung mga sanga ay nakayong-yung doon sa kalsada, Helen, siguro dapat yung tabasin o putulin. Kasi nung kami bumabiyahe, sa lakas ng ulan tsaka hangin, naglalaglagan yung mga naputol na sanga sa kalsada mismo. So, ibig sabihin, malakas din talagang hangin. Hindi Grabe. lang yung buhos ng ulan, Oo. no? Ngayon kung halimbawa kami napatakan, ako baka mabutas yung bubong ko ng aking sakyan. O kaya doon sa harapan ng sakyang tumatakbo, doon bumagsak, siyempre iwasan yan, baka maging dahilan pa ito ng aksidente. Delikado. Oo. Pero yung binabanggit mong zero visibility,
Na-witness ko yan. Mag-uuwian na kasi alas 4. Alas 5. Oo, Kailan ba yan? Oo, Friday. ganun. Basta between 4 p.m. to 5 p.m. 'Di ba? Normally ang mga taga ang mga kawani ng gobyerno ay nagkakaroon ng flag retreat. Magsasagawa na sana ng flag retreat, biglang naging madumilim, nag-brown out pa. Dahil ginagawa automatic yata ginagawa ng UMECO yan na kapag may malakas na hangin at buhos ng ulan, may nag-automatic na nagsha-shutdown. So biglang papatay ang ilaw, tapos biglang zero visibility dahil sobrang lakas ng hangin, hindi na natuloy ang flag lowering. Nag-uwian na rin. Alam mo, nung Friday afternoon, ang mga nandito empleyado. ako noon. Andito ka pa? Nandito ako. Talagang hindi makaalis sa mga empleyado dahil kahit mga tricycle, walang mabiyahe. Ay, ikaw ba naman zero visibility? Kaya nga, oo. Oo. Kaya talagang mahirap kumilos ng mga mag-aalas 5 na nung araw ng Biyernes. Dahil itong si Inday, nagparamdam na pala. Nagpaparamdam na. So, maluwalhati ng mga nakauwi ang mga kapwa nating empleyado ng gobyerno nung Biyernes. Pero alam mo, magtataka ka nung nagbiyahe ako nung 1:30 or 3 ng Sabado. Medyo mainit na, tula ng ulan. Umaraw, oo. Tapos nung pauwi ako kahapon ko, talagang bumuhos ang ulan habang nasa karagatan kami. At medyo sumasayaw ng kaunti yung barko. Tapos mahangin. Tapos nasa Abra na, baka kauti magaya doon sa isang biyahe ng barko, Helen, na umalis ang Batangas at puntang Aberdeen, nagmuling bumalik. Kasi hindi makadaong dahil sumasayaw yung barko. Baka kako ganyan din mangyari sa amin. Nabutan lang kamo. At yung barko nung makadaong ay nung maka-attract ay okay na. Pero ang dami pa rin pasero, ang daming mga Pero alam mo, sasakyan. yung araw ng Sabado, literal na talaga nasa loob lang tayo ng bahay, kami ng bahay. Kasi talagang halos maghapon talaga ay may malakas na pagbuhos, malakas-lakas na pagbuhos, pero hindi talaga sumilip ang haring araw ng Sabado. Kahapon, Linggo, medyo may pagkakataon na sumisilip pero mas makulimlim pa rin at hindi naging talagang advisable na magbilad ka, maglaba ka at magbilad ng iyong mga nilabahan. Pero alam mo, kapag ka ganitong tag-ulan, lalo na pag may bagyo, ang Provincial Health Office ay may paalaala. Ano paalaala? Yung para maiwasang makuryente ngayong panahon ng tag-ulan. Kasi alam mo, sabi mo nga, 'di ba? Bagsakan ng mga sanga ng puno ng kahoy. Baha, So pinapasok ng baha ang mga opisina katulad natin dito, 'di ba? Para maiwasang makuryente ngayong panahon ng tag-ulan, nagpaalala po ang Provincial Health Office. Kasabay po ng malalakas na ulan dulot ng bagyong Inday, tumataas din ang panganib ng pagkakakuryente. O yung sa English ay Electrocution. Electrocution. Sige na, whatever. Basta pagkakakuryente. Lalo na sa mga lugar na binabaha. Correct. Alam mo, kaya naman dyan nagpapaalala yung UMECO. Every time na magkakaroon sila ng brownout schedule, kahit na walang bagyo, brownout, nakalagay doon sa huling paalala nila, na ugaliin po natin na isipin na laging may dumadaloy ng kuryente. Yan ang isa sa mga simpleng paalaala ng Provincial Health Office para mapanatiling ligtas ang ating pamilya. Patayin ang main power switch kung nagsisimula ng pumasok ang baha sa inyong bahay. Ayun, tama yan. At kung ligtas itong gawin, Tapos ang number 1 dyan, para wag tayo makuryente, huwag lumusong sa baha kung may nakalubog na poste, kable, o anumang gamit na di kuryente. Oo nga naman, At ang tawag doon, grounded. Mag-grounded. Electrocution. At huwag hawakan yung mga basang appliances gaya ng ginawa mo kanina, Ernest. Huwag hawakan ng mga basang appliances. Correct. Yung mga extension cords, usaksakan, lalo na kung basa ang inyong kamay o paa, gaya na nangyari dito sa office kanina. Delikado yun, Ernest. Yan. Oo, kailangan ay wag nating gawing mahawakan yung mga basang appliances. And nagtatanong si Kevin Hebulan. Sabi ni Kevin, may biyahe na po kaya ang Abra to Batangas ngayon? Ay, mayroon po dahil kahapon ako dumating kagabi.
may biyahe. Ano. Di lalo na ngayon, maganda ng panahon. Okay, tuloy ko lang, palaala ho, no? Okay. Bantayang mabuti ang mga bata at huwag hayaang maglaro sa baha o malapit sa mga electrical wires at mga poste. Alam mo, katuwaan ng mga kabataan ngayon, pagkabaha, lulusong, lalangoy, papaanda rin yung mga motor at kung ano-ano pa. Ay, kahit naman maliliit pa tayo, talagang ginagawa Oo natin nga, yung hindi natin inaisip. maglunoy sa ulanan. Pero hindi natin naisip yung panganib na dulot nito, no? Kaya yung papel ng mga magulang, talagang dapat papasok dito. At patuloy makinig. Ito na, sa mga opisyal na anunsyo na inyo pong mga local government unit, no? At mga kinaukulang ahensya para sa mga babala at update. Correct. Gaya ng ginagawa po, no? Ang PIO Online Radio ay bukas para ho magbigay ng mga impormasyon. Ang PIO Occidental Mindoro page na Tsaka ano? tawag natin? Facebook page yes. ay laging updated sa mga yan. May nagtanong sa iyo, Tsaka di ba, gusto kung ko may biyahe? gusto ko lang ipaalam sa kanila. No? Kahit na hindi pa oras ang program natin, ay pwede kayo mag-chat sa amin ni Helen about kung may biyahe, about kung ano ba, at kung kaya rin natin sumagot, ay sasagutin po natin kayo. Or sa PIO Occidental Mindoro page. Maraming tanong doon. Oo, pwede kayo magtanong doon. O kaya sa page mismo ng PDRRMO. Pwede kayo magtanong doon kung may biyahe sa ng barko, kumusta ang bagyo. Pwede kayo magtanong doon. Ano? At may sasagot naman sa inyo ron. Sapagkat tandaan po natin, yung mga page na binabanggit na yan, page po natin mga taga Mindoro yan. Oo, legit yan. At Legit saka yan. lahat ho ng pinopost dyan bago ipopost, no? At lahat din ho ng mga ini-air dito ho sa online radio ng PIO ay no? May kumpirmasyon at may mga pinagbabasihan bago ho natin yan ipinopost o isinasa himpapawid. So Correct. ilalamang yun, ano, na mga palaala natin para maiwasan ho natin magkaroon ng mga disgrasya o aksidente tungkol dito sa pagkakakuryente. No, ayaw nating marinig yan at ayaw nating mabalitaan na isa sa mga 7 ospital o sa mga private hospitals dito sa Occidental Mindoro ay may sinugod para dyan sa mga ganyang pangyayaring na kuryente dahil sa mga baha. So, kailangan ho nating mag-ingat ngayong panahon ng tagulan para tayo makaiwas sa mga disgrasyang katulad ng ating mga binabanggit. Maging alerto, maging handa, maging ligtas ngayong panahon ng bagyo o tag-ulan. Alam mo, Helen, isa sa mga alertong ahensya ng ating provincial government kapag gaganda pa noon ay ang PDRRMO. Sinabi mo pa. Na kung saan ang chairman ng ating ganadong gobernador Edgar Diano at ang head ng PDRRMO ay walang iba kundi napakagaling. Ang napakaganado ding maglingkod. Napakasipag, na malapit ko na maging ninong Helen nito. Bakit? Ay, ilang buwan na lang, Pasko na. si Kuyang Mario Muling Bayan. Kuyang, magandang tanghali sa'yo. Kuya Bird, Ate Helen, magandang tanghali. Magandang tanghali sa lahat ng ating kababayan sa lalawigan. Ganda tanghali po. Kumusta yung paghahanda ng ating provincial government through PDRRMO? Ito nakalipas na sama ng panahon. Apo, nitong nakaraan, alam mo naman talagang usual na, sanay na tayo na kahit wala pa ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, lalo na kung malayo pa rin sa ating lalawigan at nararamdaman natin, base sa mga ulat, nakikita natin na base sa ulat ng BORC Pag-asa ay maapektuhan tayo, direkta man o hindi, ay talagang yung ginagawa nating paghahanda mula pre-positioning, mula pag-i-issue ng mga preparedness action ni GovEd, hanggang sa activation ng mga emergency operation center at koordinasyon sa lahat ng mga kapartner ay palagian natin ginagawa yan sa ating lalawigan. Ano yung pangunahing iniata sa'yo ni Governor Ed na paghahanda dito sa pagdaan sa atin ng Bagyong Inday? Actually, hindi naman tayo dinaanan kundi dumaan sa atin yung epekto lang epekto na lang. Ano yung iniata sa'yo ni Governor Ed? Noong nakita at updated kasi si Gov, yan ay may mga application din yan sa cellphone, kaya pag may nagkikita na, pinapakita niya na siya ay direktang nakamonitor. So yun, at talagang ugali na yan na ginagawa natin, even talagang hindi na kailangang iatas ng gobernador, siya mismo automatic yan. Kapag malayo pa, sasabihin natin kay Gov, Sir, nandiyan na po yung memorandum na pinagawa po ninyo at mag-i-issue po tayo para sa ating mga MDRRMC. So maglalabas na agad si Gov ng
memo, kahandaan ng lahat. Kasi ganun din ang kahandaan lahat ng PDRRMC member. Through memo din yan. So magkakaroon na tayo ng tinatawag nating PIDRA, Pre-Disaster Risk Assessment. Sabihin ni Gob, nag-PIDRA na ba tayo? Kasi sa ulo ni Gob yan eh. Yang lahat, Kuya Perd, sa Helen ng proseso na ginagawa natin, sa ulo ni Gob yan. Kaya malayo pa talaga ang bagyo. Alam na niya kailan maglalabas ng mga memo, letter, para yung ating mga response cluster ay mag-meeting at tingnan ang kahandaan ng lahat ng ahensya, DSWD, Philippine Army, Philippine National Police, Bureau of Fire, lahat ng member ng PDRRMC. So, kaya talagang automatic yan. Wala nang abi-abiso na ikaw ay maghahanda na hahihintayin mo si Gob. Kasi talagang ang sabi niya ay pag naging kultura naman natin niya ang ginagawa nating paghahanda at pag-responde, so hindi na yan gawain, yan ay Automatic na. Routine na. Yun ang ginagawa natin, Kuya Bert, sa Helen. Oo. Yung sa pagtataya mo, na nakalipas ng mga araw, ano ang naging epekto nito sa ating lalawigan? Base sa data, kasi tayo official data, official report yung ating kinakalam. Nakakatutuwa, yung reporting system kasi natin sa probinsya, through our MDRRMO, kasi yung direkta namin kausap. Pero yun ay nag-gather ng MDRRMO sa ating mga BDRRMC, sa ating mga social welfare offices, sa MS, sa PS. Marami tayong pinagbabasihan ng data. So, sa ngayon, sa agrikultura, actually sa damages houses, may naitala tayong partially damaged houses na 5 at totally damaged houses na 4. Pero kahapon lang, itong hapon, may pumasok na balita. Meron tayo isang buhawi sa Santa Cruz, sa Barangay Kasagi. At isinasama pa yun ulit ng ating DRRMO, yung mga bahay na naapektuhan. Sa ngayon, Kuya Perds, bagamat patuloy pa, yung ginagawang pagbisita noong ating mga municipal agriculturist ng ating provincial agriculturist office, pero doon sa ating rapid assessment na naisumite sa amin ay maliit pa naman yung damage, pero initial lamang ito, nasa halos mahigit na siyang parang 11 pa lang, 11 million. Maliit pa yung damage. Kasi initial report pa lamang. Lalaki pa yan, lalaki pa. Yes, kasi ongoing yung ginagawa ng ating mga katuwang na ahensya sa pagre-report ng pag-assess ng mga damages. Damages yan sa agrikultura o sa mga infrastructure project? Saan po yan, Sir Mario? Ang unang nesumiti sa amin at Helen ay damages sa agriculture. So, alam naman natin na merong tayong mga kababayan na maagang nakakatanim, particular po dyan sa Samarica. Maaga silang nakakatanim. Yun nga, ang lagi namin sinasabi ni Gob, kung hindi naman malakas yung naging epekto ng habagat, kasi habagat talaga, ito naman ay taon-taon po nating nararanasan. Correct. Kung hindi ito malakas, ito talaga ay pabor sa ating mga kababayang magsasaka. Yung ulan. Yes, ito kasi yung panahon na sila ay nakakapagpunla, yung karamihan kasi dyan sa inyo may mga patubig na kayo dyan may mga irrigated area kayo. So ito rin yung panahon na magbungkal ng lupa. Nga lang ang nangyari ay malakas itong bagyong si Inday. So malakas yung naging epekto at kaya naman tayo ay tumaas ang level ng tubig na nagresulta ng 6 na munisipyo, Kuya Birds at Helen. Ang binaha na hindi naman lahat, binahaan sa Sablayan, ang Kalintaan, ang Rizal, San Jose, Magsaysay, at ganoon din yung barangay sa Lubang na Maliig. So nakaranas ito ng pagbaha kasi biglang tumaas yung level ng tubig sa mga ilog natin. Kumusta yung laging tauna na binabantayan ng PDRRMO? Ito yung catch basin sa bayan ng Sablayan, ito yung Ilvita at Balok-Balok. Kumusta ito? Opo, ang sa atin pong ginawang pag-monitor at sa report ng MDRRMO, yung Claudio Salgado, at saka yung Tuban, at saka yung Ilvita, pero pinakamataas doon sa Claudio Salgado sa parte ng Sitio Pandan, Peperdi. Kung makikita nyo naman sa balita, ay talagang may mga inubligan na forced evacuation na yung sinagawa ng ating lokal na pamahalaan.
para tiyakin na ligtas yung ating mga kababayan. Talagang malalim, Kuya Perdi, ang baha. Correct. Sa kabila na hindi talaga tayo tinamaan, mayroon ba nangyari sa ating lalawigan na maliban sa binabanggit mo sa Claudio Salgado, may naibalita ba, na-report na nagkaroon tayo ng preemptive evacuation? Opo, siyempre bago tayo doon, actually kaya nakakatuwa, nakapagtala kasi tayo, Kuya Birds, ng 130 pamilya 130? na nasa evacuation center. Oo. At halos 137 pamilya din ang naitala natin na nasa outside evacuation center. Sila yung mga tumuli sa kamag-anak. So, ibig sabihin, nag-preemptive ito, Kuya Birds. Oo. Kaya ito ay nasa evacuation center na. Sila ay nagkusa nung makita nilang ang kanilang lugar ay talagang babahain, tataas ang ilog, tataas ang tubig. Yun ang nakakatuwa ngayon sa ating mga kababayan. Ang taas na ng kamalayan at talagang inuuna ang kaligtasan. Natuto na sila sa nakalipas na mga experience nila. Oo, kaya patuloy yung ating panawagan na talagang pinaka-importante sa lahat, Kuya Perdi, ay ang ating buhay. Kaya wag pong sayangin at kapag may mga ganyang banta, ay magkusa na tayo. Sir Mario? Umuulan ba ngayon dyan sa Mamuraw? Sa ngayon, Ate Helen, Kuya Perdi, ay nagpakita na po ang araw. Okay. Siguro ganun din dyan sa inyo. Mainit na rito ngayon. Kaya po ay nakatutuwa. Ang alang, may namamataan na ulit tayong low pressure area. Mayroon na naman. Opo. At ang ayon sa projection, kung ito ay magiging bagyuman o patuloy na hindi malulusaw, ay Bicol na naman ang posibleng lapitan. So, ibig sabihin, kung Bicol ay makaranas, posible na naman tayo ng pag-ulan. Sige. Di paghahandaan na naman natin yan, Sir Mario. Pakikumpirma din, para maging official din, dahil ikaw nandiyan dyan sa atin sa PDRRM. So, no casualty tayo sa epekto ng bagyong Inday sa Occidental Mindoro. Sir. Yan naman po ang masaya nating ibinabalita kasi wala pong ulat, napaulat, na merong namatay na may kinalaman sa nagdaang epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Mabuti lang ka mo, ito ay nangyari Friday, Saturday, Sunday, walang pasok. Nakatulong ito. Opo, yan naman ay talagang may mga no Friday kasi naramdaman na natin yan. Pero nakatutuwa kasi ang talagang ang mga munisipyo ang bilis ng kilos. Kaya nga laging ang pasalamat ng ating Gobernador Ed kasi napakabilis ng kilos pagdating sa suspension ng classes. Correct. Ngayon napakalinaw na may DepEd order, kailangan may order din ang mga LGU at ang ating namang Gobernador kasi yung kasing nangyari nitong nakaraan ay may mga pagkakataon na hinahayaan ng ating pamahalaan panlalawigan na tingnan ng mga munisipyo, ng mga guro, yung lokal na kondisyon sa kanyang lugar para sila mismo ay meron namang karapatan na magdeklara. Correct. Oo. Yung binabantayan, minamataan na namumuong sama ng panahon, kung ating kukumpara dito sa bagyong Inday, ano yung comparison? Magkasinlaki na ba ngayon ng lawak na dalang ulan nito nung panahon ni Inday na ganyang layo ngayon nung minamataan niya sa mga ng panahon? Ang pagkakaiba nitong dalawang ito, maaga pa lang na nakita na ng pag-asa natin itong si Inday na naging super typhoon. Okay. Kasi ang kaibahan ni Inday ay malayo pa lang, kitang-kita mo na ang lakas at habang nasa dagat siya, nag-iipon siya ng lakas. Itong low pressure area na to, ay ayon sa projection ng pag-asa ay mahina at sa ngayon ay mahirap pang ikategorya na ito ay magiging isang bagyo sapagkat napakalayo pa nga sa Philippine Area of Responsibility. Pero ang projection nila ay hindi naman ganun kalakas. Nga lang, Kuya Perdi, kahit pa mahina yung isang bagyo, talaga namang taon-taon ang buwan ng July ay talagang maulan dahil habagat po yan sa ating lalawigan. Alam natin whole year round, hindi lamang may bagyo, ay talagang naka-ready ang PDRRMO. Pero gaano kahanda ba talaga ang PDRRMO sa ganitong mga uri ng panahon? Ang kahandaan kasi natin, Kuya Perdi, ay lagi naming sinasabi na hindi kaya ng tanggapan lamang ng PDRRMO. Kaya nandyan po yung konseho, yung PDRRMC. So, tayo sa level ng probinsya,
Kaya nga ang ating maigting na pagkipag-ugnay, marami tayong resources, marami tayong assets na deployed sa kada sub-offices. Sinisigurado natin na ang ating mga tao ay well-trained at may kapasidad na tumugon sa di inaasahang pagkakataon. Pero kasama nating sinisigurado at pinapalakas ay yung ating ugnayan sa ating munisipyo, sa ating barangay at sa ating sa ating mga volunteers sa barangay. Kasi alam mo ang ganitong pangyayari ay hindi ito kinakaya ng isang opisina o ng ilan. Correct. Pag may mga pagsubok kasing ganito ay talagang sinusubok at diyan natin nakikita yung kakayanan kung sama-samang nagtutulong-tulong ang lahat ng sangayin ng pamahalaan sa ating lalawigan. Correct, correct. At isa sa dahilan kung bakit zero casualty, halos walang aksidente, ay dahil na rin sa binibigay na training o kaalaman ng MDR at ng PDRRMO sa iba't ibang barangay at makanayunan. Yes, tama kayo, Kuya Perds. Alam mo, ang ating pangarap, lagi nang sinasabi ni Goped, na kasama sa ating pangarap ay ang palakasin ang kakayahan ng bawat pamayanan kasi alam mo ang buhay ay segundo lang, oras, minuto, yan nagmamatter ang buhay kaya ang ating pangarap ay patuloy na padamihin ang may kaalaman, ang may kakayahan at tayo naman sa DRRM, sa munisipyo at sa probinsya, patuloy po tayo naglalaan ng pundo para dumami ang may kaalaman at kasanayan para maging marami ang ating katuwang. Pero yun nga, kailangan natin, Kuya Birds, mas malawak pang orientasyon, mas maraming katuwang para sa community pa lang alam natin ang gagawin. At panay rin ang bato ninyo ng ulat sa National Disaster Risk Reduction Management Office. Yes, kasi merong kawani na dito ngayon ang Office of Civil Defense Mimaropa. Okay. Meron na silang dineploy na 2 kawani na talagang tumutuwang sa atin sa mga operation at kaugnay natin meron mang gantong banta o merong wala kasi dito sila sa Mindoro nakadeployed. Nakakatulong din ba sa para malaman yung antas, ang pagtaas ng tubig, yung inilalagay na ano ba itong yung gadget na ito sa mga tulay, nakakatulong din ito? Yes, meron tayo dyan sa DOST pero under maintenance. Pero tayo kasi ay gumawa tayo din. Ang ating mga pangunahing ilog sa lalawigan ay naglagay ang PDRRMO ng mga kamera aside from dun sa water level marker na makikita kayong may pinturang kulay orange, kulay dilaw, kulay pula. So yan yung ating mga ginagawang batayan at hindi siya kasi basta inilagay yung sukat. So meron kang ginagawa na level doon sa pamayanan, ina-assess yan ng ating mga marunong tumingin. Ito ay nagsisilbing warning at monitoring din natin para maabisuhan natin yung ating mga kababayan na malapit sa ilog kung dapat kung ano dapat nilang gawin. Ito yung malaking tulong sa mga pamayanan kaya sana huwag nang maulit yung nababalitaan natin na may sumisira o kaya may nagnanakaw ng ganyan mga gadget. Yun naman ang ating pakiusap, Kuya Perds, kasi yung pong ating mga nilalagay na ang intensyon ay para sa ating kaligtasan. Pagtulungan po sana natin na panatiliing maayos kasi ang serbisyo po nito ay napakahalaga sa bawat isa nating kababayan. At congratulations din, Sir Mario, sa PDRRM at sa buong ahensya ng ating Provincial Government of Occidental Mindoro dahil tumataas nga, sabi natin, ang kamalayan, ang impormasyon ng ating mga kababayan kung kaya't yan, yung mga text blast, yung mga ini-air dito sa atin sa PIO online radio ay malaking tulong yung mga pag-gauge ng orange fall, warning, anong tawag doon? Orange warning, yung mga alam na at mas parang nagiging aware yung ating mga kababayan kung paanong gawin nilang ligtas ang kanilang mga sarili dahil doon sa mga binobroadcast o ipinopost nating mga color coding na yan sa pag-iingat. Correct, oo. Diba? Tama ka, Ate Helen. Kaya nga ang sabi nung iba ay mabuti pa daw si NDRRMC ay palaging nakakaalala. Ayan, yan ang sinasabi ng iba na hindi nakakalimot si NDRRMC. Kasi kahit tulog ka,
gigsingin ka ni DRRMC, tutunog kasi yung cellphone mo. Oo, galing Oo. eh. Ito bang mga alert na natanggap sa cellphone ay galing NDRRMC o may papel din dito ginagamparan ng PDR? National yan, Kuya Birds, yan ay kasama sa na-develop nila. National po yung effort na yan. Ayun. Kaya sa tulong na nagkakaisang tulong ng iba't ibang departamento, yan din ang dahilan kung bakit patuloy na tumatanggap ang ating provincial government ng iba't ibang mga parangal at pagkilala. Opo, yun naman pong ang akin namin sinasabi ni Gobed, ang parangal at pagkilala sa atin, kung ano man ang ating estado, yan ay bonus na lamang na tayo po ina-acknowledge. Pero ang lagi nating batayan dyan ay yung serbisyo na naibibigay po natin sa ating mga kababayan para masiguro ang kanilang kahandaan, ang pagtaas ng kanilang kamalayan, at ang pinakahigit ay yung kanilang kaligtasan. Mga bonuses na lang po ito, Kuya President Helen. Oo. Alam natin na kumpleto na yung kagamitan, mga equipment ng PDRRMO sa Bulalawigan, pero mayroon pa bang kakulangan sa mga equipment ang PDRRMO? Marami pa ba tayong kulang, Kuya Ferds? Nga lang, alam mo, yung ating budget sa DRRM fund, sa PDRRMO, kailangan nating ibalanse ng utay-utay. Hindi pwedeng bili tayo ng bili, pero nagkukulang tayo doon sa mga dapat na serbisyo na nakakamit ng ating lalawigan. Marami pa rin pong kulang, Kuya Ferds, kung tutusin. Pero kailangan po nating ibalanse ang paggastos at alin yung pangunahin, alin yung priority. Yan, pagkatapos ng ilang araw, talagang paglaban, walang tulugan ng PDRRMO sa pagbabantay sa sitwasyon sa ating lalawigan. Ngayon ba ay medyo nakakahinga at pwede magpahinga yung ibang mga empleyado natin dahil wala na si Inday? Opo, halos kagabi lang yan noong nakita natin na yung projection ng tubig ng ulan ay ang pagdating ay paunti na ng paunti. May shifting naman tayong ginagawa. So, para hindi rin sobrang pagod, may mga mekanismo po tayong ginagawa para ang lahat ng pagtutulungan at maging magaan din kasi alam mo may limitasyon din ang tao. Yung pagod at baka naman siya ang mapahamak. So sinisigurado din natin na yung ating mga rescuer, responder ay talagang maayos sila kapag dinideploy natin. O kanina nabanggit ko kay Helen ito kanina kasi dumating tayo kagabi from Nilumos tayo eh. Ngayon, noong umalis ako ng Sabado ng madaling araw, talagang naglalaglagan yung mga sanga ng mga puno sa gilid ng kalsada na nakayungyong sa kalsada. At ito'y delikado sa mga motorista na baka mabagsakan ng mga napuputol na sanga. Anong magandang gawin kaya rito? Opo, meron tayong nangyari dyan dito sa Tayamaan. Yun, bahagi naman yun. Kaya maganda ring hakbang yan, Kuya Perdi. Hindi lang yung sa mga kalsada, Kuya Perdi, kasi proseso din yan bago natin yan maputol. Pero yun din, dalhin ko na sa mga kabahayan, Kuya Perdi. Kaya nga hinihikayat natin na kapag parating na ang masamang panahon, mga gantong panahon, mismo yung sa mga bahay, kailangan tinitrim na rin to. Pero yung nabanggit mong sa mga kalsada, of course, marami na talaga dyang malalago na, mabibigat na ang sanga, at lalong bumibigat yan kapag may ulan at isasama natin pati yung opisina na mayroong pong kaugnayan doon sa mga puno na nandun sa ating kalsada at sa mga usunod na pagpupulong atin pong tutukuyin ang ganyang problema. Ayun. So siguro dahil ngayon ay nasa panahon na tayo ng tag-ulan, talagang hindi na maiiwasan at mapipigilan ito. Nasa iyo yung pagkakataon, Sir Mario, para paalalahanan at kausapin ang ating pong mga kababayan dito sa Occidental Mindoro. Okay, salamat Ate Helen. Actually, ay yun po lagi namin sinasabi ng ating Gobernador Ed na importante, walang pinakamahalaga sa atin ngayon sa buhay natin kapag may mga gantong panahon kung hindi ang unahin ang ating kapakanan. Ang ari-arian ay maaaring masira, mawala, pero ingatan po natin ang ating buhay. Sa mga panahong ganito, siguraduhin po natin na tayo ay nakatutok sa mga ahensya na may kinalaman upang tama ang ating balitang napapakinggan at makiisa po tayo sa mga panawagan ng mga ahensya na may kinalaman po sa ganitong sitwasyon at para unahin po natin ang ating kaligtasan.
dahil naniniwala po tayo sa pamahalang panlalawigan na ang may alam at ang pagiging alerto ay susi sa kaligtasan ng bawat isa. At panatilihin po ang pag-iingat. Okay. Kay Ferdinand at Helen. Yes, okay. Kuya Mar, maraming salamat sa iyo, ha? Salamat, Kevin. Salamat, Ate Helen. Thank you, Sir Mario Muling Bayan, ang ating pong head ng PDRRMO. Sobrang busy to, no? Pero talagang salamat na pagbigyan niya pa rin tayo para ibigay ang opisyal na mga impormasyon o balita kaugnay ng epekto ng bagyong super typhoon na si Inday sa lalawigan ng Occidental Mindoro. So natutuwa ho tayo, no casualty, at kumbaga nasa 11 million ang damages, maliit And ho ito, counting. and counting pa rin nga naman yan sa report sa mga damages sa ating pong mga pananim. And partially houses, partially damaged na mga bahay, nasa 5, no, ang naiulat as of now. Mayroon ding totally damaged, at tapos naitala rin po, no, yung pangyayari kahapon ba yon, yung Buhawi sa May Kasagi, Santa Cruz, at nagkaroon din tayo ng mga pag-evacuate ng ating pong mga kababayan, 130 sa evacuation center and 137 families ang nasa talaan po. 6 na munisipyo sa lalawigan ng Occidental Mindoro ang kumbaga ay nakuhang balita na nabaha. Sa tayo dyan, sa Jose. Yes, maganda kasi rito, na sabi nga ni Sir Mario, ay natuto na yung ating mga kabayan na wala pa man yung bagyo, ay nag-iisip na, alam mo dapat maganda ito wala pa yung bagyo, alam na natin kung saan tayo pupunta, kung saan tayo mag-evacuate kung sakaling dumating yung ganyang panahon. Tama yun. Yan, pinakaligtas na paghahanda o pagpaplano. Wala pa, pinaghahandaan na at kumikilos na. Magandang hapon na raw, sabi ni Leo Labadan. Ayan, at sa lahat po ng ating mga listeners and the viewers ng ating palatuntunang ganadong lalawigan. Alam mo, gusto lang natin bigyan din ng diin, yung paalaala na binitiwan ni PDRRMO Mario Muling Bayan. At ito rin yung lagi natin napapakinggan kay Governor Ed Gadiano. Unahin ang buhay. Unahin palagi ang kaligtasan. Nagkaroon tayo ng mga problema, lalo na ng mga nakaraang mga panahon, yung pag-evacuate, yung bang preventive, yung sinasabi mo kanina, forced evacuation. Wala talaga, no? Walang sumusunod halos. Wala. Dumating din sa punto ng buhay natin na walang sinunod talaga. Unti-unti ay nagigising na rin po, no, ang kamalayan ng ating mga kababayan. Sabi nga ni Mario, yung properties natin, yung ari-arian, kung mawala man yung mga yan, alagang hayop. yes, kung mawala man yan, pwedeng Palitan. mapalitan. Pero yung buhay natin kapag nawala, hindi na mapalitan yan. Iisa lang yan. Hindi tulad ng makina na pagka namatay, dali mo lang sa mekaniko, mabubuhay yan yung makina. Pero yung buhay natin, kapag kayo nawala, kahit anong gawin, hindi na yan mababalik. Kaya unahin mo natin ang ating kaligtasan sa panahon ngayon, lalo na sunod-sunod na naman po, no? Mayroon na naman palang nagbabadya. Oo, pero sabi natin, na bagyo. pero sana mawala. Umiwas. Kung hindi man, humahina, sa ulan lang ang dala, huwag ng hangin. At saka yung sinasabi mo, hindi naglalandfall. Oo. Magandang tanghali kay Polsky Ramirez. Shout out po, grabe lakas ng ulan. Saan yan? Saan yung malakas ang ulan Baka ngayon? dyan sa Iling. Sa Iling. Oo. Okay. At syempre batiin lang din po natin ang napakarami ngayong nakapila dahil open door policy diyan po sa bayan ng Mamburao. Ang daming mga bisita, no, ng governor's office. At pag-araw ho ng Lunes, inasahan na ho natin diyan sa Kapitolyo sa bayan ng Mamburao ang napakarami hong mga pumupunta dyan dahil sa open door policy na pinaiiral ni Governor Ed Gadiano. Yes, kanina marami mga opisyal ng barangay, iba't ibang bayan ang nandyan ngayon. Maliban pa dyan, Helen, yung pagdalaw dyan. Ngayong oras na ito, kasalukuyang bisita ni Governor Ed at nagbigay kortesiya itong National Food Authority Regional Manager. Regional Director, Beverly Navarro. Oo. At kasama po yung ibang opisyal ng NFA Branch Office na nandyan sa Governor's Office ngayon pong araw nito. Di kasama dyan si Branch Manager Harold Cuartero. Yes, kasama sapagkat siya yung parang siya yata yung humingi ng appointment kay Governor Ed na ngayong araw nito ay darating nga si
regional manager. Nandiyan siya ngayon kasama yung ilang officer pa ng NFA. So, ang ibig sabihin, may mga pinag-uusapan yan, syempre na may kaugnayan sa usaping agrikultura, Pagkain. kasiguruhan sa pagkain dito sa atin po sa lalawigan ng Occidental Mindoro. So kung ano man po, no, hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam pa si Governor Ed at ganun din ang NFA branch manager. Pero pangako po na ihatid namin sa inyo. Basta within this week. Within this week. Ang resulta ng kanilang pag-uusap, kung ano man po yun, ay ihahatid ho namin sa inyo. At bukas, Helen, abangan, lalo na mga empleyado ng gobyerno, dahil? yung nasa gobyerno, sapagkat bukas ay makakasama naman natin ang tawag dito, ang branch manager Batangas, branch manager ng GSIS, Government Service Insurance System. So, Kaya ito ay concern ito ng lahat ng empleyado ng nasa gobyerno. alam mo, Bukas. pag GSIS, alam mo, iba-iba mga pakiramdam natin, Dyan ay natin dyan. loans yan. Lalo na. Pero alam mo, dami ino-offer talaga Ay, loan marami ng lang, GSIS. marami, oo. Oo. Sige nga, Alam mo, bukas, abangan ang natin isa dyan, yan. Helen, ay yung mga, lalo sa mga panahon ganito, yung loan moratorium. Oo. Kasi ano yung ingay ni parang may Parang nasiyahan. Narinig lang na magiging guest natin bukas sa taga GSIS. Alam mo yung isang loan moratorium, true refund, ipapaalam natin yan. Kasama na rin, alam mo Helen yun, ginhawa bike and e-mobility loan. At yung ito, alam ko mayroon ka ng ganito ginhawa solar and energy loan. Mayroon ka ng solar. May solar pero hindi yan yung just malaki ang ino-offer ng GSIS, alam natin yan. Pero no? depende rin sa sa yung capability, lalo na yung take-home pay, mga ganyan. Oo, kasi pero magbibigay dyan hanggang kalahating milyon, pwede nilang ibigay. Sige nga, Kaya alamin natin bukas, yan. makasama na, abangan nyo si Miss, ang ganda pangalan niya, hindi ko alam kung ang pronunciation ay Jelady or G-Lady. G-Lady Isaac. Siya po yung GSIS branch manager. Bukas, abangan nyo sa kabuuan ng ating palatuntunang ganadong lalawigan. Ayun, sige ha, kita-kita at magkarinigan ho tayo Yes, bukas. oo. Kung may mga katanungan kayo na may kaugnayan sa GSIS, ihanda nyo na po, no? Pwede nyo na i-text ngayon sa atin. Ang text line natin, Ferdy? 0998-547-1154. O kaya sa ating YouTube channel, i-search lamang ang Ganadong Lalawigan. Malinaw na malinaw. Sige ha. Paano ba sige, tayo? i-take note nyo na po yan. O kaya i-send na ninyo para... Ngayon pa lang, pwede na kayo baka mag-send. bukas hindi kayo makapasok sa mga katanungan. Sige po, tingnan natin kung sino ang mga priority natin sa mga katanungan. Pero Correct. bukas, welcome po kayong lahat para sa ating usaping GSIS. Lahat GSIS. po, invited lahat po ng mga empleyado ng gobyerno. Okay. Sa puntong ito, tayo po nagpapaalam na. Maraming salamat sa inyong ginawang pakikinig. Sa ngalan ni Governor Eduardo B. Gadiano at ng lahat po ng mga heads ng department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro. Sa pangunguna pa rin ng PIO Online Radio ng ating PIO head, Sir Jed Manuel. Kasama natin dito si FJ Obra, syempre sa tabi natin si Ernest Romualdo. Ako naman po ang inyong lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman. Magandang tanghali na po. Sa harap po naman ng PIO Online Radio at ng ating mga radio partners, ako po naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay at tulad ng dati sigaw natin sa buong mundo, nagtapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na
backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Telenganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.